Istorya Tagalog Horror Stories. Gusto ko pong ibahagi ang aking karanasan sa dati naming bahay. Apartment po ito at kagagaling ko lang po noon sa eskwelahan kasama ang boyfriend ko. Sinabi ko po sa kanya, Sir J, na sa bahay na siya maghapunan. Pumayag naman po siya at pagdating po namin sa bahay ay brown out. Nakita namin si Mama sa may sala na nakaupo. Sinabi ni Mama na meron daw pumutok sa may poste dahilan upang mag-brown out. Kahit madilim po sa kwarto namin ay pumasok ako para magbihis. Nasa may sala naman sila Mama at ang boyfriend ko noon. Sinabi ko din na lalabhan ko muna ang uniforme ko. Malaki po ang CR namin pero open po siya. May hagdan paakyat sa may inidoro at mayroong puno ng balite sa likod ng CR namin at tanaw na tanaw mo ito. Ang ilaw ko lang noon nung oras na yon ay ang buwan. Ewan ko po ba, Sir J, kung bakit ang lakas po ng loob ko na maglaba at wala akong gamit na kahit na anong ilaw. At habang nagsasampay po ako, mayroon pong nagtutulak sa akin na tumingin sa pinakamataas na baitang ng hagdan papuntang inidoro. Yung sa inidoro po namin ay may harang po iyon at hindi siya open. Pagtingin ko po sa may baitang ng hagdan, may nakita akong nakaputing bestida. At hindi ko nakita ang paa at kamay niya. As in puting-puti siya na lumulutang. Para siyang tatalon sa hagdan dahil nasa pinakataas na baitang siya. Hindi ko na po tiningnan ang bandang mukha niya dahil natatakot po ako na baka nakatingin na pala siya sa akin. Nabitawan ko po bigla ang aking uniforme na isasampay ko sana. Tumakbo po ako papasok sa loob papuntang sala. Nanginginig daw po ako, sabi ni Mama. Bakit daw ako biglang tumatakbo? Sabi ko sa kanya ay may nakita akong nakaputing nakalutang sa may hagdan. Binalikan po namin yung hagdan at nakita namin na wala na po doon yung nakita ko. Sabi po ni Mama, Sir J, na huwag daw po akong matakot dahil tita ko daw yun. Gusto lang daw akong bantayan nito dahil inaanak niya ako. Ang tita ko po na yun ay kapatid po ni Papa na namatay dahil sa panganganak. Kambal po yung tita ko at yung isa ay buhay pa po. Minsan daw ay nangangalabit pa daw yun lalo na pag baguhan ng taong pumapasok sa CR namin. Minsan nga ay may kumakatok pa ng mabilis sa may pinto namin bandang madaling araw. At kapag binuksan mo yung pinto ay wala namang tao. Minsan nga ay may nanggagaya pa ng itsura at minsan naman may mararamdaman kang mainit na dumaan sa gilid mo at bigla ka na lang kikilabutan dahil wala namang tao. Pinapasada po ng tito ko yung isa po sa mga taxi namin noon. 5 AM, busina siya ng busina sa bahay namin dahil gagarahin na daw po siya. Madalas kasi na bumibiyahe ang tito ko ng alas 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ayaw daw kasi niya ng umaga ang biyahe hanggang hapon dahil madalas daw ay traffic at sayang yung gasolina. Nagtataka kami, Sir J, ng papa ko kung bakit masyado atang nagmamadali yung tito kong pagbuksan namin siya ng gate. Kaya nung bumaba siya ng taxi ay nagkwento agad siya. October 31, last year, 2023, alas 2 ng madaling araw. Nagdadrive daw siya noon ng may pumarang babae po sa kanya sa may sapote.
Bata pa daw yung babae na siguro ay nasa mid-20s na. Pagsakay doon ng babae, inabot agad sa kanya yung isang papel na may address ng bahay niya. Sa subdivision daw ito sa may Parañaque. Hindi nga daw nagsasalita yung babae kahit kinukwentuhan na daw ng tito ko. Nang makarating niya sila sa may subdivision, tinanong daw nung guard yung tito ko kung saan siya pupunta. Ang sabi naman ng tito ko ay ihahatid lang daw niya yung babaeng sakay niya. Kunot noo daw na kinuha nung guard yung lisensya ni tito. Tapos ay dumiretso na siya doon sa bahay ng babae. Isang American style daw yung bahay na lumang-luma na. Doon daw niya binaba yung babae at nagbayad pa doon ng 500. Di na nga raw nasuklian ng tito ko dahil bigla na lang daw umalis. Pagkatapos noon, nung pabalik na siya, pabalik-balik daw siya sa may kanto kung saan niya binaba yung babae. Kaya umikot na naman siya. Takot na takot daw siya noon hanggang sa natanaw na po niya yung guardhouse. Sabi daw nung guard sa kanya, "Boss, sino yung hinatid niyo doon?" Sumagot naman daw si tito na yung babae daw nasakay niya. Sabi pa nung guard sa tito ko, wala naman daw itong sakay kanina. Pero pinilit ni tito na meron daw siyang sakay. Pinakita pa nga ni tito yung address, sabay abot ng papel. Nagtaka daw yung guard dahil wala namang ganong address ng bahay doon sa may subdivision. Kaya ang ginawa ng guard, sinamahan niya yung tito ko para patunayan na wala talagang ganoon. Nung narating na nila yung lugar na pinagbabaan ng babae, isa pala tong bakanting lote at isang malaking puno ng balite ang nakatayo sa gitna. Sa takot daw ng tito ko, ay binilisan niya yung pagkapatakbo ng taxi at ibinaba yung guard sa may guardhouse at umuwi na yung tito ko. Pinakita pa nga niya sa amin yung papel na halos burado na po yung sulat at hindi na makita. Pati yung 500 na inabot sa tito ko ay isang tuyong dahon pala ang ipinambayad ng babaeng nasakay niya. Ang karanasan ko pong ito ay nangyari 2 years ago. Nangyari po ito for promotion pa lang ako sa restaurant po na pinagtatrabahuan ko. Kaya go lang po ng go kahit anong shift ako pumasok. Graveyard shift, minsan ay closing tapos ay opening kinabukasan. Ayos lang po sa akin dahil mahirap po ang humanap ng trabaho. At isang araw, kinausap po ako ng area manager namin at pinakiusapan ako na mag-extend para i-supervise yung maintenance na gagawa ng sink sa may kitchen. Ako naman ay nag-yes sir. Pumayag agad ako kahit alam kong delikado. Nakamotor po kasi ako noon para makatipid sa pamasahe at iwas traffic. At yun na nga, kinakabahan ako dahil sa store po namin ay may batang nagmumulto at sanay na ako dahil hindi naman siya nananakit. Ang kinakatakot ko, yung dadaanan ko po pauwi sa amin. Nagtanong ako sa gumagawa na maintenance kung tapos na ba. Sumagot naman sila ng 5 minutes na lang daw. Pagtingin ko po ng orasan Sir J ay pinagpapawisan po ako. Hindi dahil nakikita ko yung bata na nakaupo sa ibabaw ng counter, kundi sa lugar na dadaanan ko. Marami na kasing kwento dun ng kababalaghan. At ito na nga, 1:15 AM, binabaybay ko yung daan pa uwi sa amin para mas malapit po. Nag-shortcut ako sa isang abandonadong resort at walang tigil ang dasal ko dahil sobrang dilim at wala pa akong kasabay na motorista sa daan. Nung mapadaan ako sa lugar kung saan namatay yung kaibigan ko, ay nagmenor ako kahit sobrang dilim at tanging headlight lang ang nagpapaliwanag sa dinadaanan ko. Paglabas ko po ng village na yon, nakahinga na ako ng maluwag at medyo binilisan ko na yung pagkapatakbo ko.
Nang mapadako na ako sa madilim at mahabang daan, marami ng mga kwento doon na may nagpapakita daw. Pero binaliwala ko na lang po at inisip ko na lang na hindi ako pwedeng daigin ng takot. Malapit na po ako noon sa may puno ng akasya at naaamoy ko yung sobrang bango, parang amoy sampagita. At dun nga ay may naaninag akong nakatayo malapit sa isang puno ng akasya. Habang palapit naman ako ay nag-iiba na yung amoy. Nagiging lantang bulaklak na yung amoy nito. Hindi ako nagkamali. May nakatayong babae na nakaputi at parang nag-aabang ng masasakyan. Napadasal na lang po ulit ako noon. At nung natapat ako sa babae ay biglang nagpatay sindi ang headlight ng motor ko. Napamura pa ako dahil kung kailan malalampasan ko na yung babae ay dun pa namatay yung headlight ko. Tumingin ako sa may side mirror ko at wala na yung babae. Pero wala pa din tigil ang pagkurap ng headlight ko. At dun nga, naramdaman ko na bumigat yung motor ko. Parang may nakaangkas po sa likodan ko. Napailing po ako at sa hindi po sinasadya ay napasulyap ako sa may side mirror at muntik na akong mapalundag nang makita ko yung babae sa likod ko. Nakatakip ng buhok yung mukha niya pero kitang kita ko na umaalo ng buhok niya. At isa pa ding factor na yung buwan dahil hindi ko alam kung bakit biglang lumitaw ng mga oras na yon. Sobrang lamig at parang naparalyze yung buong katawan ko sa takot. Pero kailangan kong labanan dahil alam kong ikamamatay ko iyon. Wala po kasing masyadong bahay sa lugar na yon at wala din akong nakasalubong na sasakyan kahit isa. Gusto ko pong sumigaw pero ayaw po lumabas ng boses ko. Nagdasal ako ng paulit-ulit at bumusina hanggang sa mapadako na ako sa isang baryo na may poste. At doon ay may ilaw na rin kahit papaano. Grabe po ang kaba ko noon at nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Nakalampas na ako sa isa pang baryo at isa na lang ay malapit na ako sa lugar namin. Nagpasalamat ako nang may nakasalubong na ako na isang jeep at walang tigil na bumubusina iyon. Pagtapat niya sa akin ay naramdaman ko na gumaan na yung motor ko. Nakahinga na po ako at nakagalaw na ng maayos. Nagdasal po ulit ako dahil nakauwi po ako ng ligtas sa bahay namin. Nagpapasalamat din po ako kay Lord at walang nangyaring masama din sa akin. Pagka-uwi ko ng bahay, sinuot ko agad yung rosary at kinuwento ko kay mama yung karanasan kong iyon na hindi ko po malilimutan. Ito po ay nangyari po sa amin. Nangyari po ito sa Bulacan. Meron po akong ka-live-in partner dati bago po ako nag-asawa. Meron din kaming nirentahan ng ex-live-in partner ko na studio type na apartment sa Bulacan. Isang gabi po, patulog na kami ng partner ko noon. Kaso ay hindi po ako makatulog sa ingay po sa may sala namin. May para po kasing nagluluto, nagbabalasa ng baraha, may nagigisa at palakad-lakad na akala mo ay maraming tao pero oras na po ng gabi. Mga tulog na rin po ang katabi naming kwarto noon. Sa takot ko po, ginising ko yung partner ko na natatakot ako. Ang sarap kasi ng tulog niya samantalang ako ay nanginginig na sa takot. Ang kaso ay hindi niya ako pinansin at sinabihan na matulog na lang daw ulit ako. Kaso nga po ay hindi po ako makatulog, Sir Jay. At iyon na nga, hindi ko lang po alam kung ako lang ba ang nakakaramdam noon o pati yung ibang nandoon sa unit na yon. Pinilit ko na lang na huwag pansinin kaso ganoon pa din.
Akala mo may tao lagi sa kusina noon. Feeling ko po na may kasama ako na laging nakatingin sa akin. At madalas pa naman na naiiwan ako dahil nasa trabaho ang partner ko. Grabe po talaga lagi ang aking kaba. Hindi naman po ako matatakutin. Pero bigla na lang akong kikilabutan kapag ako na lang ang naiiwan lagi sa bahay. Isang gabi din, paggabi na po noon at wala po yung partner ko. Ako lang po ang naiwan sa inuupahan naming kwarto. Nakadungaw po ako sa bintana at pagtingin ko sa gawing kanan ko, may nakatingin din sa akin na nakasabit sa puno. Hindi ko po malinawan kung anong nilalang iyon dahil maliit masyado. Nakatungtong sa puno ng mangga. Malaki ang mga mata na nakatingin sa akin. Sa takot ko po ay tumakbo ako sa labas. Iniwan ko na po yung kwarto namin noon na may nakasalang paata na sinaing. Kaya natanong namin sa may-ari kung may namatay ba doon o anuman. Ang sabi lang niya, may iba daw na nakatira doon sa bahay at nagbabantay. Pagkatapos din po na sabihin ng may-ari na may ganoon nga doon, ay naghanap na kami ng ibang malilipatan na apartment dahil hindi ko na po kayang tumira sa ganoong bahay. Kaya din po pala walang tumatagal doon at umaalis din agad. Nangyari po ito taong 2011 sa San Ildefonso, Bulacan. Ako po si Mark. Nakatira kami sa isang lote na may malaking bahay. Kami lang po ang nagbabantay at tagapangalaga po sa lupang iyon. Noong September nung nakaraang taon, namatay po ang aking ama. Kaya kami na lang po ng aking ina at mga kapatid ko ang nasa bahay. Isang gabi, naganap ang isang bagay na hindi ko po inaasahan. Habang naglilinis ako ng bahay noon, nadinig ko po si mama na tumatawag sa akin mula sa kusina. Agad akong nagtungo doon ngunit wala po akong nakitang tao. Pagbalik ko sa sala, nakita ko po si mama na nakaupo at nanunood ng telebisyon. Nagtanong naman ako kay mama kung kanina pa ba siya nandoon. Tumango naman siya at sinabi niyang oo. Nagtanong pa nga si mama kung bakit. Sinabi ko naman kay mama na akala ko kasi ay tinatawag niya ako sa kusina. Tumingin po siya sa akin ng may halong pagtataka. Sinabi po sa akin ni mama na hindi daw po niya ako tinatawag. Akala ko po kasi ay guni-guni lang iyon. Ngunit hindi pala natapos doon ang mga kakaibang pangyayari. Isang hapon habang nagwawalis ako sa bakura namin, nakita ko si Papa na naglalakad papunta sa amin. Suot niya ang kanyang paboritong damit. Tumigil ako at nanlaki ang mga mata ko. Alam kong imposible iyon dahil namatay na siya. Tinawag ko pa nga po siya na Papa, pero hindi siya sumagot. Pumasok po siya sa loob ng bahay at nawala sa paningin ko. Agad akong tumakbo papasok naman. Ngunit pagdating ko sa loob ay wala akong nakita. Nasa kwarto noon si mama at nang tanungin ko siya, sinabi niyang walang ibang pumasok sa bahay. Simula po noon ay nagsimula na din akong makakita ng iba pang mga kakaibang anyo. Minsan, nakikita ko ang sarili kong anyo na nakatayo sa sulok ng kwarto na nakatitig lang sa akin. Minsan naman ay nadidinig ko ang sarili kong boses na tumatawag sa akin mula sa labas. Nagpasya po akong sabihin kay mama ang lahat ng iyon. Sabi ni mama, maaaring isang doppelganger nga ang nagpapakita sa akin. Isang masamang anino daw na ginagaya ang anyo ng mga tao at nagdadala ng malas at panganib sa mga nakakakita sa kanila. Pinag-usapan namin ang aming mga hakbang upang maprotektahan ang aming sarili
Naglagay kami noon ng mga bawang sa paligid ng bahay at nagdasal kami gabi-gabi para sa aming kaligtasan. Isang gabi, Sir Jay, nadinig po namin ang isang malakas na kaluskos mula sa labas. Sumilip kami sa bintana at nakita namin ang anyo ng isang tao na mukhang ako. Nakatayo siya sa ilalim ng puno ng mangga at nakatingin siya ng diretso sa amin na parang naghahanap ng paraan upang makapasok sa bahay. Kinuha ni Mama ang rosaryo at nagsimulang magdasal. Dahan-dahang naglaho ang anyo sa dilim at kinabukasan, kinausap namin ang isang matandang albularyo sa baryo upang humingi po ng tulong. Tinuruan niya kami ng mga ritual at dasal upang protektahan ang aming tahanan mula sa masamang nilalang. Simula din po noon ay hindi na muling nagpakita ang doppelganger. Ngunit palagi naming iniingatan ang mga aral na natutunan namin na may mga nilalang sa dilim na handang magdala ng takot at panganib sa ating mga buhay. Kailangan lang natin maging matatag at magtiwala sa kapangyarihan ng panalangin at pagkakaisa ng pamilya. Nangyari lamang ito noong June 13, 2002. Kaarawan ko po iyon at 6:00 po ng umaga nung ginising ako ni Mama at umiiyak siya. Hindi rin po tumagal ay humahagulgol na po siya sa akin. Bata pa lang po ako noon at eksaktong 6 years old na po ako. At dahil nga bata pa, nagtanong po ako kay Mama kung bakit siya umiiyak habang kumukusot pa ako sa mata ko. Niyakap niya ako at sinabing wala na daw ang nanay. Malakas pa si nanay. Nakakasama ko pa siya kapag namamalimos kami sa daan sa may Marikaban, Pasay. Dahil sa kapos kami ni Mama, sumasideline siya sa paglalabada sa mga kapitbahay para maipantusto sa aming 6 na magkakapatid. Ulila kami sa ama kaya ang tumatayong ilaw at haligi ng tahanan ay si Mama. Si nanay naman ay gumagawa siya ng paraan para makatulong kay Mama. Palihim kaming dalawa sa pagpapalimos sa daan. Panglima po ako sa magkakapatid na babae at ang bunso ay lalaki. Palagi kaming magkatabi sa pagtulog ni nanay. Siya yung kumakanta sa akin ng lalabay at hinahaplos yung buhok ko hanggang sa makatulog po ako. Madalas po ay inukwentuhan niya ako sa mga naranasan niya noong bata pa lamang siya. At dahil sa mabait si nanay, may isang pamilya na galing sa Samar na nangangailangan na matatayo ang bahay pansamantala. Sa kabutihan po ng nanay ko ay pumayag siya. Pero akala po niya, Sir Jay, yung tinulungan niyang pamilya ay may magandang hangarin at nagkamali siya. Bagkus sinubukan nilang kunin yung titulo ng bahay at lupa. Kaso po ay hindi sila manalo-nalo dahil sa pagmamay-ari iyon ng nanay ko. Gumawa po sila ng marahas na pamamaraan. Kumapit po sila sa demonyo o yung itim na ritual. May nakapagsabing madalas po nilang makita na palaging may itim na kandila at mga ilang gamit ni nanay na nandoon sa isang kwarto. Noong minsan, bumibisita sa kanila ang kakilala ni nanay. At kulang na lang daw ay ang litrato ng nanay ko. Noong isang araw, dahil po sa labis na kagutuman ng nanay ko, sinamantala nila ito para yayain na kumain ng tinapay at soft drinks. Ang alam ko, may kumuha ng litrato kay nanay at ang dahilan daw po nila ay para may souvenir sila at si Mang Doming ang kumuha ng litrato kay nanay habang kumakain ito. Kinabukasan ay hindi na makatayo si nanay.
Lumobo po ang tiyan niya at bumaluktot ang mga daliri niya. Bumagsak din po ang katawan ni nanay. Ni pag-upo nga po ay hindi niya magawa. Hindi alam ang gagawin ni mama nung araw na iyon, kaya sinugod na siya sa ospital ng Pasay. Ang sabi po ng doktor ay meron daw pong diabetes si nanay, kaya kailangan daw pong putulan ng hinlalaki. Lumipas ang 1 linggo ay nakauwi na sila, pero wala pong nagbago. Ang sabi pa sa resulta sa test ay wala naman daw makitang komplikasyon sa tiyan o kahit saan man na nakitaan lamang siya ng sakit na diabetes. Lumipas ang 1 buwan, lalo pa pong lumalala ang kondisyon ni nanay. Napansin namin na madalas umalis si Manong Domeng tuwing Biyernes kapag sumasapit ang 6:00 ng gabi. Hindi rin po ito nakikipagkwentuhan sa ibang tao at madalas ay nakayuko. At nung malapit na yung kaarawan ko, sinabihan ni nanay si mama na hirap na siya. Hindi na daw niya malabanan yung mga tumutusok sa kanya. Minsan daw ay sinasakal daw siya tuwing gabi. Yung pagsakal po sa kanya ang rason kung bakit hindi siya makatulog. Hanggang sa dumating na yung kaarawan ko ay namaalam na po siya. Napansin namin na nag-flat ang tiyan ni nanay at dumiretso ang mga daliri niya at naging normal yung itsura niya. Hindi po kagaya noon na butot balat siya. Napansin namin na nakadilat siya at sa hinihigaan niya ay basang-basa at amoy tubig na bulok. Masangsang po yung amoy at ang amoy po ay parang pinaggamitang tubig na may isda. Nung dumating yung kukuha sa nanay ko ay mainit pa daw yung katawan at may pulso pa at medyo tumitibok pa. Nagulat po si mama nang makita niya na nakapikit na si nanay sa paglabas ng pinto. Nakita sa autopsy na may butas yung tagiliran ni nanay at ang mas nakakakilabot noon, nung araw ng libing, nung nagpicture si Ate Nelia. Si Ate Nelia po ay kapatid ng asawa ni Tito. Naka-all black kami noon, kaso ay napansin nila nung pinadevelop sa Kodak yung litrato. Nakita nilang may mga nakapaligid na mga nakaputi sa libing ni nanay, nakapalibot at nakayuko. Nakatira kami sa isang compound. Pagpasok pa lang ng gate ay makikita mo na agad ang bahay ni Lola. Sa tabi ng bahay po ni Lola ay may malaking puno ng mangga na kahit kailan po Sir Jay ay hindi po namunga. Ang bahay ni Lola ay may 2 palapag. Sa unang palapag po ay may isang kwarto, storage room, sala, kusina at yung CR. Sa taas naman ay may 3 kwarto at balkonahe. Simula po nang namatay si Lolo ay nag-asawa na po sila Tito at naiwan na lang kay Lola ang nag-iisa niyang anak na babae na may sakit sa pag-iisip. Nung nag-18 years old na po ako, sa bahay na po ako ni Lola tumira dahil gusto ko po magkaroon ng sariling kwarto. Ang ginamit ko pong kwarto ay yung nasa pinakadulo bago magbalkonahe dahil yun lang po ang bakante. Yung kwarto po ni Lola ay nasa tabi ng hagdan at sumunod naman yung kay tita. Tapos ay sunod na yung kwarto ko na at ang huli po ay balkonahe na. Pag pumunta ka ng balkonahe, nasa left side yung puno ng mangga. Simula po nang matulog ako doon, lagi na lang akong nag-sleep paralysis. Laging may malaking aninong dumadagan po sa akin. Minsan nga po ay nananaginip ako na kasiping ko siya, kaya natakot po ako. Sa takot ko po ay nagpasama na lang ako sa pinsan ko
na itago na lang natin sa pangalang Zeya. Pinayagan naman po si Zeya ng mama niya na doon na rin magstay kina lola. At dahil maliit po yung kama, nagpasya kami na sa sahig na lang kaming matulog ni Zeya. Simula noon ay hindi na po ako nag-sleep paralysis. Pero paminsan-minsan, may nakikita ako mula sa bintana na may anino na dumadaan sa balkonahe papunta sa puno ng mangga, at hindi ko na lang po ito pinapansin sapagkat nasanay na lang din siguro ako sa presensya niya. Ilang buwan pa ang lumipas. Nakiusap po yung kapatid ni Zeya na sa amin na lang din siya magstay dahil ayaw daw niya sa bahay nila dahil laging nag-aaway ang mga magulang nila. Pumayag din naman si tita. Yung pinsan ko po na yon ay itago ko na lang siya sa pangalang Angel. Mukha kasi siyang anghel at 13 years old pa lang. Maputi po siya at mayroong mahaba at malulusog na itim na buhok. Mabait po na bata si Angel. Bibo, madaldal at ubod po ng masayahin. Simula po nang natulog siya sa amin, sa kama po namin siya pinatulog at kami naman ni Zeya ay sa may sahig naglalatag. Pero lumipas ang mga linggo, ay napansin namin na naging tahimik po si Angel. Pag kinakausap namin siya ay lagi lang siyang tango or iling lang ang sinasagot niya. Hinayaan lang namin iyon, baka broken po siya. Minsan ay inaasar pa nga namin pero hindi niya kami pinapansin. Hindi na rin po siya lumalabas ng bahay. September 23, 2 araw po bago yung kaarawan niya. Nasa may kwarto po kami noon at siya ay nakaupo lang sa kama at nakasandal sa pader. Samantalang kami ni Zeya ay nakahiga sa sahig at naki-earphones. Nang biglang kumakawag si Angel at hawak-hawak yung leeg niya. Nataranta po kami kaya mula sa balkonahe ay sumigo kami sa baba at humingi po ng tulong. Dali-dali naman na umakyat yung mama at papa niya noon na paalis na sana para mamili ng panghanda sa kaarawan ni Angel. Sakto pong pagbuhat ng papa niya para ibaba sana siya at dalhin sa ospital ay umihi na po si Angel. Nag-iyakan po kaming lahat noon. At nang sinakay na siya sa may sasakyan at dinala sa ospital, doon na siya dineclare ng mga doktor na dead on arrival. Nang dinala po siya ng magulang niya sa funeral, noong una ay ayaw pa siya tanggapin dahil hinihingan sila ng mga autopsy report. Dahil meron daw pong foul play na naganap at may bakas daw po ng sakal si Angel sa leeg at nakitaan din siya ng ilang pasa sa katawan. Pero nakiusap ang ama ni Angel na wag na ipa-autopsy dahil nakakaawa naman daw. At habang nakaburol si Angel, marami pang nangyaring hindi maipaliwanag. Kaya dinala ni Tito ang huling suot ni Angel sa albularyo at ipinatawas ito. Sabi po ng albularyo ay kinuha daw si Angel ng itim na engkantong nakatira sa puno ng mangga sa may tabi ng bahay namin. Nagulat po noon sila tita sa sinabi ng albularyo dahil wala pa naman daw silang kinukwento doon. Sinabi pa ng albularyo na hindi pa daw tanggap ni Angel na wala na siya. Nandoon pa rin daw yung kaluluwa ni Angel sa bahay ni Lola at sobrang lungkot daw. Noong araw ng libing ni Angel, pagkatapos misahan ng pare, nag-bless din si Father sa buong compound namin bago siya umalis. Dinasala ni Father yung puno ng mangga sabay basbas ng banal na tubig. Habang nagbabasbas po si Father, bigla na lang po siyang natumba. At ang sabi ni Father, malakas daw yung nakatira sa puno ng mangga. Habang papunta na kami sa puntod na paglilibingan ni Angel, sa hindi po malamang dahilan
Nagkandaligo-ligo kami kahit alam namin kung nasaan yung puntod na paglilibingan sa kanya dahil doon din naman nakalibing sila lolo at ang iba pa naming kamag-anak na yumaon na. Pagkatapos pong mailibing si Angel ay umuwi na kaming may takot na sa puno ng mangga. Istorya Tagalog Horror Stories.